به ومن سار على نهجه واقتفى ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghuhukom. Ngayon mga kapatid ay mayroon pong na-request sa akin na matalakay ko sa araw na ito, at ito po ang pananaw ng Islam kaugnay po sa Gregorian calendar o ang paggamit natin sa Gregorian calendar, which is ito yung January, February hanggat sa December. Ang o tinatawag sa wikang Arabic na at-taqwim al-miladi, kasi ang kalendaryo na ito ay nagsimula daw sa pagkapanganak kay Jesus, ika nga, na kung saan ito po yung ginagamit pangkalahatan sa buong mundo ay itong Gregorian calendar, na kung saan ay inuugnay sa kapanganakan ni Isa alayhi salam o ni Jesus. At ang naglagay ng mga taon nito ay isang monghe. Actually binabasa ko po ngayon itong ibinigay sa akin na reference, binabasa ko po ngayon na ang babasahin kong ito ay nai-request sa akin na maibahagi ko live. Itong babasahin ko na ito po ay nakasulat sa wikang Arabic at aking isasummarize lamang kung ano po yung nakalagay dito. So ito po ay base lamang sa aking babasahin na. Ang kauna-unahan na naglagay nito sa paggamit ng ganitong uri ng kalendaryo, hindi po yung Hijri calendar, ay ang isang monghe ng Armenia na si Dionysius. Ang pangalan niya ay si Dionysius. Yung pong kanyang pangalan na nakalagay dito, isang monghe, Dionysius Exiguus. Si Dionysius Exiguus ang kauna-unahan na naglagay ng mga taon na ito. Ayon sa kanilang paniniwala, ito ay sa paniniwala ng Kristyanismo. Ngayon, itong Gregorian calendar na ginagamit na natin ngayon, ang kauna-unahan naman na naglagay nito kung saan itinawag na yung kalendaryo natin ngayon ay isang papa, ika nga, si Pope Gregory 13. Si Pope Gregory 13, ikalabing tatlong papa ng Roma. Yan. So siya yung binago niya yung kalendaryo ng naunang kinikilala kasi noon na kalendaryo ay tinatawag na Julian calendar. Julian calendar, na ang kauna-unahan naman na naglagay nito ay si Julius Caesar. Si Julius Caesar. Ito ay pagbabahagi lamang ng kaalaman nang sa ganun malaman natin ano ba itong ginagamit natin na kalendaryo, yung Gregorian calendar, na kung saan hindi dapat ginagamit talaga ito. Na ang dapat at ang obligado na gamitin natin ay ang Hijri calendar. Ang Gregorian calendar ay nakabase talaga sila sa araw. Sa araw sila nakabase. Hindi kagaya ng Hijri calendar, sa buwan tayo nakabase. Titingnan natin, paglubog ng araw ay papasok na yung date bukas. Paglubog ng araw, papasok na po yung date bukas. Samantala, sa Gregorian calendar, pagdating ng kalagitnaan ng gabi, ay papasok na yung date kinabukasan. So, mas nauuna tayo kaysa sa kanila. Ngayon, kukunin natin bakit tinawag ng Roma, kasi ito ay Roman Catholic kasi ang Gregorian calendar, isang santo papa nila ang dito itinawag sa kanya ang Gregorian calendar na ito. Ang January
Ang January ay galing ito sa pangalan na itinawag kay Janus. Si Janus. Si Janus ay Panginoon ng araw. Itong January, si Janus ay Panginoon ng araw sa paniniwala ng mga Romanian. Siya po ay Panginoon daw ng araw, Diyos ng araw. Na kung saan daw siya yung nagbabantay sa mga pintuan ng langit. Siya daw ang Panginoon ng simula at katapusan. At siya rin daw ay Panginoon ng gera at kapayapaan. Na kung saan ito pong si Janus ay ang itsura niya ay may dalawang mukha. Mukha sa harapan at mukha sa talikuran. Na kung saan ay ang mukha niya sa likuran ay tumitingin sa pagtatapos na nakaraang panahon. At ang mukha niya sa harapan ay nagbabalita ng magandang balita sa pagdating ng susunod na panahon. At itong si Janus ay sinasamba, ika nga, na kung saan siya daw ang nagbubukas ng mga pintuan ng gera at nagsasara ng pintuan ng kapayapaan. At mayroon siyang 12 pintuan sa dami daw na sa loob ng isang taon. 12 pintuan, which is ito daw yung 12 months. At sa kauna-unahang araw sa pagpasok ng taon ay pinagdiriwang ng mga Romanian ang pagpasok ng unang araw ng taon at nag-aalay sila ng mga honey, mga tamar, mga sweets, mga matatamis na mga pagkain bilang pagdakila nila sa Diyos-Diyosan na ito. At ito na po ngayon yung tinatawag na po natin na pagdiriwang ng New Year. So ito pong pagdiriwang pala ng New Year ay ang panimula nito ay mga Romanian. Kasi pinagdiriwang ng mga Romanian bilang pagkilala nila sa Diyos na ito na si Janus sa buwan ng January. Sa buwan ng January, dito pala ito kinuha sa kanilang Diyos-Diyusan na tinatawag na si Janus na Panginoon ng araw. Subhanallah. Ito po pala pagdiriwang ng pagpasok ng unang araw ng January ng New Year ay pagdiriwang sa pagdakila sa araw ni Janus, Panginoon ng araw, mga Diyos-Diyusan. Subhanallah. So ito ay mga Panginoon ng pagano. So ito ay dapat maiwasan yung pagdiriwang ng New Year na ito eh. Ito namang February, nabasa ko sa Wikipedia na galing din sa salitang Februm na ibig sabihin ay pagdalisay. Dahil ang mga Romanya, ang mga Roman ay nagdiriwang sila sa buwan na ito bilang pagdalisay sa kanilang mga kasalanan. At isinasagawa nila ang pagdalisay sa kanilang mga kasalanan sa buwan ng February na kung saan ay galing ito sa Panginoon ng dalisay na si Februm. Siya daw ay Diyos ng pagdadalisay daw. At isinasagawa nila ito sa ika-15 ng February. Ibig sabihin, isang araw lang, mauna lang yung pagdiriwang ng Valentine's Day. Subhanallah. So dapat talaga hindi natin talaga tinatangkilik itong mga buwan na ito. So ang February ay galing o kinuha mula sa pangalan ng Diyos nila o Diyos-Diyusan na si Februm, na ang ibig sabihin ay Diyos ng pagdadalisay at paglilinis. So diyan galing ang salitang February. Yan. At sa buwan na ito, sabi nila, ang mga Romanian ay naglagay sila ng espesyal para sa kanilang Panginoon na si Neptune, na Panginoon ng dagat. Na sa kanilang paniniwala, dinadakila nila ang buwan na ito na February bilang pagdakila kay Neptune na Panginoon ng dagat, kasi daw sa buwan na ito ay mas marami ang pagbagsak ng ulan. Subhanallah. So yan po, mga konting kaalaman lang po ito mga kapatid. Binabahagi lang po natin mga konting kaalaman kaugnay po sa mga pangalan ng buwan na ito at kung saan daw kinuha. So nalaman na natin saan galing ang salitang February. Galing sa Diyos ng pagdadalisay ayon sa paniniwala ng mga Romanya, mga Roman. Ang March naman, March ay galing sa
pangalan na Mauritius. Mauritius. Yan. Muntik ng Marites. Kumakalat ngayon yung salitang Marites eh. Okay, galing sa salitang Mauritius. Yan. Yung March pala ay galing sa salitang Mauritius na siya daw ay Panginoon ng gera. Ayon sa paniniwala ng mga Romanian. Na siya daw ang nag-aalaga at nagtumutulong sa kanila sa kanilang gera upang sila'y magtagumpay. So, naniniwala sila na ang buwan ng March ay ang buwan ng gera, ay ang Panginoon ng gera, na ang pangalan niya ay si Mauritius. So, dyan pala galing ang salitang March, kay Mauritius. Okay, punta tayo sa buwan ng April. Ang April naman, ay ito pala ay babae. Itong buwan ng April pala ay itinawag sa mga kanilang Diyos-Diyosa na Diyosa nila na si Abril. Yan. Na siya daw ay nangangalaga sa mga halaman, sa mga pananim, sa mga halaman, mga bulaklak daw. Siya daw yung nagpapabuka, nag-aalaga daw para sa pagtubo ng mga bulaklak na yan. Ito pala yung Panginoon na ito. Ang April pala ay galing sa babaeng Diyosa nila, Diyosa. Na siya ang nangangalaga sa mga halaman, mga bulaklak. At siya din daw ang nagbubukas ng pintuan ng langit at nagbibigay liwanag sa araw pagkatapos na ito ay maging madilim. Subhanallah. Mula sa buwan ng taglamig. So yan ang paniniwala nila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sabi naman nila, ito daw April na ito ay galing daw kay Venus, kay Venus daw, at saka kay Aphrodite, na Panginoon ng pagmamahalan at kagandahan ayon sa paniniwala ng mga Griego. So yan ang paniniwala nila. Galing din sa Diyos-Diyosan nila. Ito palang mga pangalan na itinatawag nila sa mga kalendaryo na ginagamit natin sa kasalukuyan. Ito namang buwan ng Mayo ay itinawag sa Diyos-Diyosan na ang tawag sa kanya ay Maya. Si Maya. Siya naman ay Panginoon ng pagtubo at pagpapadami. Ika nga, Panginoon ng pagpapadami. Diba yung mga dumadami, yung mga kasalan, ika nga, ang Panginoon na yan na nangangalaga doon ay si Maya, na anak na babae ng kanilang Panginoon na si Atlas, na siyang nagbabantay sa mundo, sa lupa. So, subhanallah, ang daming pangalan. Nakakalito yung mga pangalan nila. Kung saan dito po yung binasi yung mga pangalan na ito sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito namang June ay itinawag sa kay Juno, na Panginoon ng Panginoon ng buwan, na asawa ng kanilang dakilang Diyos ng Roman na si Jupiter. Yan. So, galing din sa Diyos-Diyosan, kung ganun. At ang July ay galing naman kay Julius Caesar bilang pagdakila sa kanilang emperor ng Roma na si Julius Caesar. Dahil daw ipinanganak daw si Julius Caesar sa buwan daw ng July. Yan, kaya sa kanya daw ipinangalan yung buwan ng July. Samantala, ang buwan ng Agustus ay ipinangalan naman kay Octavius, na kung saan ito po yung kauna-unahang emperor ng Roma. Si Octavius, ang kanyang tawag sa kanya ay si Augustus, na isa yung kauna-unahang emperor ng Roma, na ampun na anak na lalaki ni Julius Caesar. Yan, kasi daw marami daw siyang mga labanan na naipanalo. Ito daw si Augustus na ito. So ito po yung mga konting kaalaman lang po mga kapatid. Ngayon, ang dapat sana ay magkakasunod-sunod na 31 days magmula sa buwan ng February, na dapat 31 days daw dapat yan. So binago nila yan. So instead na magkakasunod-sunod na 31 days mula sa July, August at saka September, so ginawa nilang alternate na lang. Ginawa nilang alternate
At ang ginawa nila ay pag September ay hanggang 30 lang, pag October ay hanggang 31, pag November ay 30 na naman, pag December ay ginawa na naman nilang 31. So ang unang kalendaryo pala ng mga Kristyanismo, ang una palang kalendaryo na ginagamit nila ay tinatawag na Julian calendar. Tawag mula sa kay Julius Caesar. Tapos nung dumating si Pope Gregory XIII, sa kanya na ipinangalan, binago niya yung kalendaryo. So ito na po yung ginagamit natin sa kasalukuyan. Ngayon mga kapatid, itong pagdiriwang sa Julian calendar, ang pagdiriwang nila sa kanilang Christmas, parang katumbas ng Christmas is ayon sa Julian calendar ay January 7. Bali sa mga Kristyanismo, sa Gregorian calendar ay December 25. So malapit na ngayon, yung December 25. So ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi sa buong mundo na ang mga Kristiyano ay nagkaisa sila na ginagamit nila ang Gregorian calendar, dahil mayroong mga simbahan sa kanila na ang pinagbabasihan pa rin nila ay ang Julian calendar, at konting araw lang naman ang pagitan ng dalawang yan. Ang Julian calendar pa rin ang ginagamit nila. Ito pong mga sekta ng Orthodox dyan po banda sa silangang bahagi ng Roma, at hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit nila ang Julian calendar. Ito ay kaunting kaalaman lang po mga kapatid ayon sa ating binabasa. So ganyan mga kapatid, pinaglaruan ng mga sinauna ang kalendaryo ng mga Kristyanismo. Ganyan nila pinaglaruan itong kanilang kalendaryo. Samantala sa atin sa Islam ay obligado na pag-aralan natin ang kalendaryo natin, kasi dito natin ibinabase ang ating mga pag-aayuno, ang mga bagay na dapat natin malaman sa Islam, mga fasting, pagsasagawa ng Hajj, at iba pang mga pagsamba natin. Kaya obligado na dapat ang sinasaulo po natin ay Hijri calendar at hindi po ang Gregorian calendar. Kaya ang problema ngayon ay nang nangyari sa mga kapatid natin, panggagaya. Instead na Hijri calendar, gumagaya tayo sa mga non-Muslim. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dira'an bi dira', hatta walau salaku juhra dubbin la salaktumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman, muttafaqun alayh. Ang problema, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, susundin ninyo ang mga hakbang, yapak ng mga nauna sa inyo, kumbaga dangkal sa dangkal, metro sa metro, pati kung sila ay papasok sa butas ng isang hayop, kagaya halimbawa ng langgam, ay papasok din kayo dyan. Ibig sabihin, ganun katindi ang panggagaya natin sa kanilang mga non-Muslim, sa kanilang mga malalaking mga araw, mga pagdiriwang nila. Kasi kahit na sa napakalit na butas, susunod pa tayo eh. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ang mga Hudyo ba't mga Kristiyanong tinutukoy mo? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino pa bang tinutukoy natin? Sino pa bang tinutukoy natin kung hindi mga Hudyo at mga Kristiyano? So ngayon, itong nakakalungkot mga kapatid sa pananampalatayang Islam, instead na ang pagdiriwang natin ay Idul Fitr lamang at saka Idul Adha, lahat na lang ng pagdiriwang, mas dinadakila pa ng ilan sa mga kapatid natin yung pagdiriwang ng itong papasok na December 25. No? Marami na namang magdiriwang nito. Pagpasok ng New Year, kung titingnan niyo po mga kapatid, December 25, pagdiriwang sa kanilang Diyos na si Jesus. January 1, pagdiriwang ng Diyos na ang pangalan ay si Janus. February 14, 15, pagdiriwang sa kanilang Diyos na si Febrom. So ano na, bakit tayo nagkikisali? Totoo talaga yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gagayahin talaga natin itong mga gawain ng mga non-Muslim. Nakakalungkot. So sana ay maiwasan natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang sinasaulo natin yung Hijri calendar. Ang nakakalungkot dito mga kapatid, pag tinanong mo yung mga kapatid natin anong buwan na ngayon ng Hijri calendar, hindi nila alam. Pag tinanong mo sa Gregorian calendar, kabisadong-kabisado, pero ano ba ngayon, hindi niya alam kung ano ba yung Muharram, Safar, tapos nag-aayuno, hindi niya alam. Tanong ng tanong, kasi bakit? Pati Hijri calendar hindi natin sa ulo. Mas mahal natin ang Gregorian calendar mga kapatid. Yung Gregorian calendar, mas sa ulo natin, mas kabisado natin. Ni hindi nyo alam kailan ang Hajj. Ni hindi nyo alam kailan ang buwan ng Ramadan. Ni hindi nyo alam kailan ba yung Ayamul Bid. Kaya nga patuloy yung pagtatanong eh.
Kailan ba yung Ayamul Bid? Kasi hindi mo sa ulo eh. Subhanallah, hindi mo sa ulo. Hindi mo alam kailan ang buwan ng Ramadan. Hindi mo alam kailan ang Hajj. Taon-taon ka na lang nagtatanong. Samantala, taon-taon ka nag-Hajj. Hindi mo nga alam anong buwan ngayon. Tapos ayuno ka ng ayuno na Ayamul Bid. Tapos hindi mo alam saan sa buwan kasi hindi mo pinag-aaralan eh. Samantala, ang pagsamba natin dapat may kaugnayan sa sa Hijri calendar. Paano mo malaman yung mga Ayamul Bid, yung Ashura, yung Tasua, yung 6 na araw ng buwan ng Shawwal, na yung buwan ng Ramadan, yung mga buwan ng Hajj, yung araw ng Arafah, kung hindi mo naman sa ulo yung buwan natin. Mangmang kasi tayo mangmang tayo sa Hijri calendar. Paano na lang pag walang nakasaulo, pag nasa lugar ka na walang internet, nasa lugar ka na walang mapagtatanungan. Kasi ang sa ulo mo lang Gregorian calendar. Puro celebration, puro birthday, puro anniversary, puro foundation day. Daming celebration, New Year, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day. Yan lang sa ulo mo. Kasi bakit? Ang sa ulo mo kasi Gregorian calendar. Hindi mo alam kailan ng Idul Fitr. Hindi mo alam kailan ng Idul Adha. Bakit? Paano mo naman malalaman? Hindi mo naman alam yung Hijri calendar. Kaya yan yung nakakalungkot mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya dapat magsimula na tayo na i-practice yung yung kalendaryo natin sa Islam. Kasi mas kabisado mo pa yung kalendaryo ng Kristyanismo eh. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man taga, at ang sino man naging sumuway, wa athar al-hayat ad-dunya, mas mahalaga sa kanya yung mundo, fa innal jahima hiya al-ma'wa, katotohanan ng impyerno ang kanyang patutunguhan. Wa amma man khafa maqama rabbih, at ang sino man nakatakutan niya ang Allah at pinagbawalan niyang kanyang sarili sa anumang mga pagnanasa at kagustuhan ng kanyang sarili, fa innal jannata hiya al-ma'wa, katotohanan ng paraiso ang kanyang mapupuntahan. So yan lang po mga kapatid, ito po ay bilang paalala lamang. Kasi kung ang masyadong mahalaga sa iyo ay ang Gregorian calendar, wala ka nang alam sa Hijri calendar, ito ay nakakalungkot kasi dito papasok yung akida natin na al-wala wal-bara. Ilan lang naman yung nakakasaulo ng Gregorian ng Hijri calendar sa atin, sa totoo lang. Pati yung ilan sa mga nangangaral nga hindi kabisado yung Hijri calendar natin. Hindi niya alam yung pagkakasunod-sunod. So sana mga kapatid, ituro natin sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga kapatid natin na mga Muslim, paano malalaman yung Hijri calendar. Kasi laging may tanong sa Facebook. Tuwing papasok na lang yung Ramadan, papasok yung Dhul Hijjah, papasok yung Muharram, papasok yung Shawwal, papasok yung Sha'ban, lagi tayo may katanungan. Anong mayroon sa Sha'ban? Anong mayroon sa Shawwal? Kasi bakit? Hindi kasi mahalaga sa iyo yung Hijri calendar. Kaya taon-taon kang nagtatanong. Hindi mo alam anong mayroon sa Sha'ban. Nakalimutan mo. Mag-ayuno ka ng Sha'ban. Next year, nakalimutan mo na may fasting sa Sha'ban. Mag-ayuno ka sa buwan ng Shawwal after Ramadan 6 days. Susunod na taon, di mo naman alam yan. Nag-ayuno ka ng 3 araw Ayamul Bid. Buwan-buwan, lagi ka nagtatanong kailan yun. Bakit? Hindi mo kasi sa ulo Mas master mo yung January, February. Mas master mo kailan ng New Year, kailan ng Father's Day, Mother's Day. Mas kabisado mo yung mga birthday na yan. Hindi mo alam kailan ng Idul Fitr, Idul Adha. Kasi bakit? Paano mo ma-master mas mahal mo yung Gregorian calendar na mula sa mga Diyos-Diyosan yan, mga kalendaryo na yan. Wala ang problema ma-master natin yung kalendaryo nila. Pero wag naman sana maiwan yung religion natin. So yan lang po mga kapatid, masakit na katotohanan. So sana po ma-master natin. Nakakalungkot wala masyadong sumasaulo sa Hijri calendar natin. Kumbaga mas maraming pagdiriwang na nangyayari sa atin Kasi bakit? Kasi ang master ng mga kabataan ngayon, Gregorian calendar. Kaya maraming kabataan sa mga kapatid natin na mga kamusliman na lumalaki sila na maraming pagdiriwang sa buhay nila. May mga Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Foundation Day, Anniversary, Mansary, Christmas, New Year, Valentine's Day, Father's Day, Teacher's Day. Kasi bakit? Wala nang nagtuturo sa kanila ng Hijri calendar o Islamic calendar.
So hanggang dito na lamang mga kapatid, sana po ipakashare na lang po ang video na to para po maging aral po sa mga kapatid natin na mga kamusliman, na sana ay wag naman nilang tangkilikin masyado yung Gregorian calendar. Hanggang dito na lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.